tagapagmana. Yung malaking ibon nga pala kanina, sa tingin ko, hindi yun ordinaryong hayop lang. Paano mo naman nasabi yun? Halos katulad kasi yun sa kinikwento sa akin madalas ng tatay Celso ko. Ganon din yung halimaw nung muntik nang kumuha sa akin nung sanggol pa lamang ako. Ikaw, naniniwala ka rin ba sa mga aswang? Natigilan si Roma pagkarinig sa huling sinabi ng kausap. Nakaramdam siya bigla ng panlalamig at di maipaliwanag na kaba. Wala namang kamalay-malay ang binata na aswang mismo ang dalagang kausap niya. Isang taon ang matuling lumipas. Naikasal na rin kami ni Rosalie. Naghanap kami ng mas malaking mauupahan. Nagkasundo kasi kami ni Manong Ben na magkakasama pa rin kami dapat sa bahay upang mabantayan si Roma. Naging masaya at maayos ulit ang lahat. Tuluyan na rin kaming napamahal kay Nanang Sita. Lalo't napakarami talaga nilang pagkakatulad ng aming ina. Nagkaroon kami ng munting salo-salo bilang selebrasyon sa 18 kaarawan ni Roma. Isa ka ng ganap na dalaga, Roma. Natutuwa kami't nag-aaral ka mabuti. Kung nabubuhay pa si Mamay, tiyak na masayang-masaya rin siya, lalo na't kapiling na natin ngayon. Ang tiyahing matagal niyang hinihintay na makasama. Oo nga, Nong Carling. Sayang at hindi na sila nagkita at nagkasama ni Mamay. Lalong lumabas ang taglay mong ganda, Roma. Natitiyak kong maraming kabinataan ang mabibighani sa'yo. Hindi naman kita pinagbabawalang magpaligaw at makipagnobyo. Kaya lamang, alam mo naman siguro na mahirap makahanap ng lalaking totoong magmamahal sa'yo. Yung kayang tanggapin ang totoo mong pagkatao. Bilang nakakatandang kapatid mo, ayokong makita na sasaktan ka. Malungkot ng ngiti ang naging tugon sa akin ni Roma. Alam kong hindi namin siya mapipigilan kung sakaling dumating man ang pagkakataong matuto siyang umibig. At handa kaming gawin ang lahat upang maprotektahan ang aming bunsong kapatid. Huwag kayong mag-alala, Nong. Alam ko naman na walang karapatang magmahal ang isang halimaw na katulad ko. Isa pa, nakafocus lang talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi rin ako nakikipagkaibigan. Dahil alam ko namang lalayuan nila ako sa sandaling malaman nila ang sikreto ko. Puso ko ang mas higit na nadudurog para sa aking kapatid. Dapat ay normal lamang siyang namumuhay, kagaya ng ibang mga kadalagahan. Ngunit dahil sa sumpang kanyang minana, may posibilidad na maging katulad ng kay Nanang Romancita ang kapalaran niya, na pinagkaitan ng tadhana na maging masaya. Isang araw, pauwi na noon si Roma galing eskwela, nang may mga kalalakihang biglang humarang sa kanya. At nang tignan niya ang mga ito, namukhaan niya ang isa na sa tingin niya ang pinaka-leader ng grupo. Teka lang! Napakasuplada mo talaga no? Gusto lang namin makipagkaibigan. Ako nga pala si Raul. Alam mo, matagal na kitang crush Kaya lamang napakailap mo. Ano nga pala pangalan mo? Pasensya na kayo, pero nagmamadali kasi ako Kaya pwede ba paraanin niyo na ako? Kita niyo na mga pare, hard to get si Miss Beautiful! Kaya lalo akong nanggigigil sa iyo Dito ka na muna. Masaya kaming kasama. Tinitiyak mong mag-e-enjoy ka.
Nag-alala si Roma, lalo na at malapit na noong sumapit ang gabi. Ayaw niyang makita ng mga ito ang isa niya pang katauhan. Sinubukan niyang takasan ang mga ito, ngunit agad siyang inabutan. Ang lugar na kinaroroonan nila ay walang gaanong dumadaan na mga oras na yon. Hindi rin niya alam kung bakit hindi siya sinundo ni Rico ng araw na yon. Sa kabila ng pagiging aswang, nakaramdam pa rin ng takot si Roma para sa kanyang kaligtasan. Bukod sa hindi siya malapit sa ibang lalaki, maliban sa aming mga kapatid niya, iba rin ang pakiramdam niya sa mga lalaking yon, lalo na sa nagpakilalang si Raul. Napasigaw siya ng malakas nang pagtulungan siyang hawakan ng mga lalaki. Habang si Raul naman ay nakangisi na tila demonyo. Mukhang tuwang-tuwa pa ito sa mga eksena. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Please lang, hayaan niyo na ako makauwi. Hinahanap na ako sa amin. Ngunit sa halip na pakinggan ang kanyang pakiusap, ay kiniladkad pa siya ng mga lalaking may hawak sa kanya, papunta sa madilim na bahagi ng lugar. Hanggang sa nagulat na lamang silang lahat nang biglang may lumapit na lalaki at sinuntok ang isa sa mga may hawak kay Roma. Nanginginig na napaupo ang dalaga sa kalsada. Habang nakatingin sa mga lalaki nagrarambulan, hindi na niya napigilan na mapaluha. Galit na galit naman si Raul. Pero wala itong nagawa, maging ang mga kasamahan sa makisig na binatang tumulong kay Roma. Sa tingin ng dalaga, sanay na sanay ang lalaking makipagsuntukan. Hindi pa man lubos na napupuruhan ng lalaki ang grupo ni Raul, nagulat sila nang biglang magtakbuhan ng mga ito palayo. Na tila ba mayroong kinatatakutan. Dahil doon ay dahan-dahang lumingon si Roma at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. May isang malaking ibon na tila paniki sa kanyang likuran. Mapupula at tila nagbabadya ng matinding puot ang mga mata nitong nakasunod sa mga nagtatakbuhang kalalakihan. Nagulat si Roma nang biglang may humawak muli sa kanyang kamay at mabilis na inakay siya upang tumakbo palayo sa malaking ibon. Ang buong akala ng dalaga ay hahabulin sila noon. Kaya kahit medyo nanghihina dahil sa mga nangyari, ay hinayaan niya ang estrangherong lalaki na ilayo siya sa lugar na yon. Kapwa hinihingal sila nang huminto malapit sa isang waiting shed. Kay bilis na mga pangyayari. Hindi alam ni Roma kung ano ba ang meron ng araw na yon. Tila hindi ordinaryo. Pasensya ka na, miss. Hindi ako masamang tao. Nakita ko kasi na parang pinipilit ka ng mga lalaking yon. Kaya palihim ko kayong sinundan. Ako nga dapat ang humingi ng paumanhin sa'yo. Naabala ka patuloy at muntik mapahamak dahil sa akin. Walang kaso yon. Mabuti na lang talaga at eksakto na padaan din ako sa lugar. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa sa'yo ng mga hayop na yon. Muling namasa ang gilid ng mga mata ni Roma nang maalala ang kapangahasan ni Raul at ang grupo nito. Kaya naman agad na nag-alala sa kanya ang binatang estranghero. Huwag kang umiyak, miss. San ba yung bahay niyo at ihahatid na rin kita? Para makatiyak akong ligtas kang makakauwi. Nag-atubili si Roma kung papayag o hindi sa alok ng lalaki. Alam niyang hindi dapat siya basta magtiwala sa estranghero. Ngunit hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit tila magaang ang loob niya rito. May isang bahagi ng isip ni Roma ang bumubulong sa kanya na isa itong mabuting tao. Yung malaking ibon nga pala kanina, sa tingin ko, hindi yun ordinaryong hayop lang. Paano mo naman nasabi yun?
Halos katulad kasi yun sa kinikwento sa akin madalas ng tatay Celso ko. Ganon din yung halimaw nung muntik nang kumuha sa akin nung sanggol pa lamang ako. Ikaw, naniniwala ka rin ba sa mga aswang? Natigilan si Roma pagkarinig sa huling sinabi ng kausap. Nakaramdam siya bigla ng panlalamig at di maipaliwanag na kaba. Wala namang kamalay-malay ang binata na aswang mismo ang dalagang kausap niya. Hindi na muling nagkibuan pa ang dalawa hanggang sapitin nila ang kanto. Sinabi ng dalaga na ayos lang na hanggang doon na lamang siya ihatid ng binata. Oo nga pala, maghihiwalay na tayo pero hindi ko pa rin nakukuha yung pangalan mo. Ako nga pala si Sandro. Ako naman si Roma. Nahihiyang inabot ni Roma ang nakalahad na kamay ng binata. Pareho silang may nais pang sabihin sa isa't isa. Pero kapwa nagkahiyaan din. Kaya si Roma na ang nagkusang magpaalam. Pagkatapos muling magpasalamat sa binata. Hindi pa agad umalis si Sandro. Inihatid pa nito ng tingin ang papalayong figura ng dalaga. Hanggang tuluyan na itong lumiko at hindi na niya ito nakita. Saka pa lamang siya umalis na may nakapaskil pa ring matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na nagkwento pa si Roma sa amin dahil ayaw niyang mag-alala pa kami. Ngunit nagtaka siya nang hindi niya dinatnan ng gabing yon sa bahay si Nanang Romancita. Sinabi kong nagpaalam ang matanda na may dadalawin kaibigan. Hindi na siya nag-usisapang muli at dala ng labis na pagod sa araw na yon. Pagkatapos ng hapunan ay nakatulog na si Roma. Nagtungo naman kami noon kina Rosalie at doon na nagpalipas ng gabi. Kaya wala ni isa man sa amin ang nakakita ng pagdating ng isang malaki at mabangis na ibon. Kasabay ng pagtapak ng mga paa nito sa lupa ay ang pagpapalit din ng anyo. At maya-maya pa ay tahimik na pumasok na ito sa kabahayan. Kinabukasan sa eskwelahan ay labis ang pagagulat ni Roma nang kumalat ang balitang may isang grupo ng kalalakihan na natagpuan ng mga bangkay malapit sa lugar kung saan sa balak dalhin ni Raul. Natitiyak ni Roma sa sarili na hindi siya nagpalit ng anyo o sinumpong ng pagiging aswang ng gabing yon. At wala rin siyang balak na gantihan si Raul. Kaya napaisip siya kung sino ang posible may kagagawan ng naganap na kahindik-hindik na krimen. Hindi kaya si Sandro? Kung ganon, ibig sabihin, magkauri kami? Isa rin kaya siyang aswang? Ilang araw na hindi matahimik si Roma dahil sa mga nangyari. Hindi na rin niya nakita pang muli si Alessandro. Naisip niyang baka hindi naman taga roon ang binata. Maaaring katulad din nila ito na nagmula sa malayong lugar. Hindi kaya siya rin yung aswang na dayo na nakaharap ko noon? Gulong-gulo ang isip niya at tila napansin naman yun ni Nanang Sita. May problema ka ba, Apo? Ilang araw ko nang napapansin na tila balisa ka. Tungkol ba sa eskwela? Hindi po nang. Wala ho ito. Namimiss ko lang ho si Mamay. Malapit na ho kasi ang ika-1 taon ng kamatayan niya. Hindi ho kami makakauwi basta-basta ng probinsya, lalo na at nag-aaral ako. Matamang tinitigan lamang ni Nanang Sita si Roma. Batid ng matanda na nagsisinungaling ang aking kapatid. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kapag may problema ka, Roma. Isipin mo na ako ang mamay mo. Mahal na mahal ko kayo, mga apo ko. Lalong-lalo ka na.
Kung nabubuhay pa sigurong anak kong si Manuelita, kasing ganda mo siya. Gumuhit ang lungkot at panghihinayang sa mga mata ni Nanang pagkaalala sa kanyang anak. Ngunit hindi na niya ikinuwento sa mga kapatid ko ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang mag-ama. Maging ang naging buhay niya sa mga nagdaang panahon na wala siya sa aming piling. Kung buhay pa sanang anak niyo si Ante Manuelita, malamang magkakasunduho kami ng Sita. Meron sana akong kaibigan at kasama palagi lalo na sa eskwela. Kaya nga sa'yo ko na lang ibubuhos ang lahat ng pagmamahal ko, Roma, na dapat ay sana para sa kanya. At ipinapangako ko sa'yo, ano man ang mangyari, ay handa akong protektahan ka. Walang sino man ang pwedeng manakit sa aking pamilya. Lalong-lalo na sa aming tagapagmana. Itutuloy. Alright. Shout out kay Kesorly Abero. Kesorly, thank you Maraming salamat nga po pala kay Don Alejandro sa pag-guest po sa story nating ito. Thank you, Idol. Marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. God bless po.